Nang dahil sa pagiging malilimutin, tumutula na naman ako. Si Dimpy, nahuling matagal na palang may kinukutingting. Hindi. Nako, sandali. Nang dahil daw sa pagiging malilimutin, si Dimpy nahuling matagal na palang niloloko yung jowa niyang si Jeron. Naku po. Nangyari yan matapos na mabasa ni Jeron ang laman ng mga nakakausap nitong si Dimpy sa kanyang dating app. Akala raw kasi ni Dimpy ay nabura niya na ang naturang dating app. Ang depensa naman daw ni Dimpy sa pag-uusap nila ni Jeron, puro chat at landian lang naman daw ang ginawa niya sa mga nakausap niyang mga lalaki online. Ano lang naman yung chat lang yung di kami nakita. Di totoo yun. At ang dagdag pa ni Dimpy, busy at dry daw kasing kausap itong boyfriend niyang si Jeron. Naku. Kaya naghanap ng pakikipag-usap sa iba. Nandito na ba si Jeron? Ayun. Sige. Pakinggan nga natin ang mga pinaliwanag kay Jeron nitong si Dimpy, 26 years old mula sa Bulacan. Jeron, magandang tanghali sa'yo. Tanghali po. Init ulo pa si Jeron. Hindi naman po. Hindi naman na. Kailan ba nangyari itong nalaman mo at nabisto mo na meron palang dating app itong si Dimpy? Medyo matagal na rin po. Gano'n nakatagal? Mga 1 month na po. Pero nito lang kung mga isang taon pa lang, isang buwan pa lang. Okay? Opo. Recently. Gano'n na kayo katagal in a relationship nitong si Dimpy? 1 year na po. Okay. At doon sa 1 year na yon, inaakusahan ka niya na busy at dry ka raw kausap. Minsan po, din naman po, may pagkakataon po gano'n kasi busy po sa trabaho. Ganun. Kayo ba ay nagli-live-in na o hindi naman? Hindi naman. Okay. Ayan, so ibig sabihin, ang cold mo ng kausap dahil busy lang sa trabaho at wala nang iba pa. Opo, yun lang po. Wala nang ibang Anong kulay daw? Ito na, merong mga chismosa. Anong kulay ang ginamit na dating app nitong si Dimpy? Yung nung una po yung trend. Marami pong mga application na ginagamit. Ano ba? Kulay pula? May kulay pula. Merong kulay yellow. May kulay pink. Ano yung pink? Pula po. Kulay pula. Pula yun. Pula, no? Kulay pula. Swipe right, swipe left. Ganon. Parehas naman yan, swipe, di ba? So, pare ganito. Jeron, ano yung mga nakita mong Ano yung nakita mong mga conversation na nandun na sabi nga, inamin naman ni Dimpy na puro chat at landian lang. So ano yun? Okay lang sana yung chat di ba? Hello, kumusta? Anong gawa mo? Okay yan. Pero yung landian, ano yung mga nabasa mo na medyo ang hirap paniwalaan na hindi kaya nagkita itong mga to? Yun nga po eh. Yung mga update po gano'n, kumain ka na ba? Ginagawa ko. Yung mga gano'ng chat po na meron po akong ganun chat na nabasa. So, ganun lang. Pero hindi sila yung nagkita, hindi raw? Hindi raw po, yun po yung sabi niya. Hindi raw. Pero ayon dun sa nabasa mong exchange ng kanilang conversation, posible ba talaga na hindi naman nagkita? Musta ka? Ano gawa mo? Kumain ka na? Mga gano'n. Yung hindi po na saan po siya mag-update, dun po sa mga nakakaset po niya. Ganun. Pero ikaw ba, para nagising ka doon sa katotohanan na baka nga masyado ka ring dry kausap na kapag ka tinanong pagka nagtanong si Dimpy sa'yo, Jeron, kumain ka na ba? Anong tawagan nyo? Anong term of endearment ninyo? Ano po? Anong term of endearment ninyo? Mahal? Love. Love. Ayan, okay. Love, kumain ka na ba? Nagtatanong ba siya ng ganyan from time to time? Hindi na po eh. Pero po, off ko po, halimbawa po, pag may free time po ako sa work, na-chat ko po siya, gano'n. Na-update ko po kung ano po yung ginagawa ko.
Bago nga po siya, hindi na po siya ganun. Oo. So, meron bang basihan kahit papaano itong accusation niya sa'yo na masyado ka raw busy at dry? Matatanggap mo ba yon? Tatanggap ko naman po. Mm. So ngayon, ano na nangyayari? Oh, sige. Yung may pero pa pala. Pero di ko, pag gano'n, no, dapat po hindi nakuha namin sa ibang tao yung gano'n. Okay. Yung mga pagkukulang ni boyfriend, dapat sa iyo na sinasabi at hindi sa ibang tao. Pero kailangan pa ba talagang sabihin sa'yo na, Jeron, pansinin mo naman ako, bigyan mo naman ako ng atensyon, tanungin mo naman din ako kung kumain na ako. Maghahapunan na, hindi pa ako kumakain kasi hindi mo pa ako tinatanong. Ano? Jeron? Hello po. Oh, nalalambing mo pa ba itong si Dimpy? No po, pag minsan po pag di po na-OT, gano'n, sinusundo ko po siya. Yan. May trabaho rin pala itong si Dimpy. Meron po, may trabaho. Gaano ba ka-busy ang trabaho mo, Jeron? Ano po siya, pag nasa work po kasi ako, di po ako nakakapag-cellphone kasi po hawak ko po mga power cable po na linya po ng kuryente. Pero ibig sabihin ko, of course, after quite some time naman, mahawakan mo na, makapag-update ka na. Ilang text messages, ilang mga, pagtatanong ang inaabot mo at binabalik-balikan mo kapag ka nag-message itong si Dimpy? Paano po? Medyo chat po. Oo nga, narinig ko nga yung boses ko. Nag-feedback ako. May radyo ka ba dyan na malapit? Wala po. Wala rin naman. O sige. Basta ikaw, ginagawa mo naman na sagutin ang mga tanong nitong si Dimpy. Kahit ilang oras pa o ilang minuto pa yung nakalipas sa pagtatanong niya. Tama? Oo, ganun po. Sa ngayon, kayo ba ay nag-away ng matindi nang dahil dito sa nakita mong paggamit niya ng dating app? One time po, isang beses pa lang po kami nag-away ng, hindi na po ganun matindi yung natatampuan po. Kasi usapan po namin dati, kuburay na po niya yung application na gano'n. Nauulit lang po na nauulit. Okay. Kailan yung huling, di ba, makikita mo ba doon sa app na yon kung kailan yung huling conversation nila? Di ko na rin po nakakita. Basta nakita ko lang po, may mga kaset siya. Ganun. Oo, kasi 'di ba merong date, merong kung Apo, mga no, kasi kung sabihin niya, ay nakalimutan ko dati pa naman 'yan na conversation pero sandali lang, kahapon lang 'to. Sumagot ka pa nga eh. Grabe naman yung dati mo. 'Di ba? Pwedeng ganoon eh, hindi mo na nakita. Hindi ko na po nakita. Alam mo ikaw, Jeron, parang wala ka ng ha. Sa totoo lang, pare, lalaki sa lalaki na pag-uusap, Ngayon, na nalaman mo yan, sabi mo nga, paulit-ulit na nakikita mong merong dating app itong si Dimpy. Tama ba? Yung huli mong sinabi? Apo. Habang kayo ay in a relationship. Tama? Apo. Pang ilang beses mo na nahuli to? Tatlo na po siguro. Sa tatlong beses. Tatlo. Sige, sa 3 beses na yan na meron siyang ka-chat at sabi niya pa nga ay merong kalandian doon sa tawag mo diyan, pag-upload niya ng dating app na yan. Ano sa tingin mo? Mahal mo pa ba talaga itong si Dimpy? Or gusto mo na rin siyang, sige, kung diyan ka talaga masaya, diyan ka na lang maghanap? Sa totoo lang, Jeron. Mahal ko naman po. Bakit mo siya mahal? Siyempre, sa isang taon na rin po kami. Siyempre, andun na po yung feelings para sa akin, yung hindi na po nawala. Oo nga. Kahit po may nababasa ako, nakita ko na hindi naman po nawala yung para sa akin. Ganun ba? O tinatamad ka lang maghanap na ng iba? Hindi po. Kasi ganito, Jeron, kumbaga, dahil convenient na sa'yo na, okay, meron akong girlfriend, pero
Okay lang siya. O sige, nagde-dating app yan eh. Minsan-minsan, kachat lang naman daw. Pero okay na rin. Hindi ko na, parang tamad na tamad kang mag-effort. Di ba? O sige, patatawarin ko na lang yan. Total, sa ano ko naman, okay, basta okay lang. Pagka kailangan ko na merong makakayakap, tawagan ko yung girlfriend ko. Kapag baka ganun na lang yung tinginan ninyo, baka hindi mo na talaga siya mahal. At baka legit din yung sinasabi niya na masyado ka ng busy at dry na karelasyon. Ibig sabihin ng dry, parang disyerto. O wala nang tumutubo, wala nang wala nang kulay. Ha? Wala nang nangyayari na bago. Baka po siguro. Ayun nga, Jeron. Hindi, para rin kasi lumuwag na sa dibdib mo, di ba? Okay naman na maging masaya sa buhay kapag ikaw ay single. At kung kung ako in a relationship, girlfriend ko yan, si Dimpy, pangatlong beses ko na nahuli na nagde-dating app ka, meron ka mga kalandian, inamin mo sa akin, meron ka talaga mga hinahanap na hindi mo mahanap sa akin. Okay, at kahit ibigay ko pa yun, nandiyan ka na eh, hilig mo na yan eh. Jeron? Hello po. Oo. Naintindihan mo ba yun? Hindi. Oo. Napag-isip-isip mo ba kung mahal mo ba talaga itong babaeng ito o nandyan lang siya para lang masabi na meron akong girlfriend, para makita ng iba, masaya ang buhay ko, kumpleto, may trabaho, may girlfriend. Hindi laging ganun. O kung hindi ka naman handa na mag-effort para sa karelasyon mo, wag na lang, bitiwan mo na siya. Ha? Pwede yung ganun eh. Sige, habang nag-iisip-isip ka, merong astig advice na ibibigay naman sa atin si Joel mula sa probinsya ng Rizal. Saan ba to sa Rizal, ha? Joel, magandang tanghali sa'yo. Hello po. Taga saan ka, Joel? Sa Rizal po, sa Baras. Baras Rizal. O ano ba masasabi mo dito kay Jeron? Dapat bitawan niya na yan. Kasi, 3 beses na eh. So, dapat sa pangalawang beses pa lang na nahuli niya, iniwalayan niya na eh. Tumatlo pa. Sobra-sobra na yun. Ganun na lang. Opo. Sige. Yun lang ba ang sasabihin mo, Joel? Yun lang po. Kita nyo, maraming salamat sa Joel ng Baras Rizal. Short and sweet yung kanyang mensahe para sa isang kapwa lalaki na 3 beses na nga naman nakita. Ito, basahin lamang natin ang ilan sa mga mensahe ng ating mga kapatid. Si Daniela Mendoza, sabi niya, #AstigAdvice, pag mahal mo, walang dating app. Wag pakita ng, hindi nagpapakita ng motibo na manloko. Para walang masaktan. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Ayan, si Rosalina Dalangin, sabi niya naman, ang impression niya, parang wala na siyang gana. Ayan, si Solid Del Rosario, sabi naman, #AstigAdvice ko, kahit po sabihin sa dating app o sa chat lang, ay nangangahulugan pa rin ng panloloko yun. Ngayon pala na mag-boyfriend, girlfriend kayo, kailangan maging tapat kayo sa isa't isa upang maging maayos ang pagsasama ninyo at higit sa lahat, kailangan maging sentro ng pagsasama nyo ang Panginoon. Si Glay sa Katipan, sabi niya, naku, hindi yan pagmamahal kapag kaganyan. Katangahan na yan. Hindi lang siya ang babae sa mundo. 3 times ka na. 3 times na. Hindi ka pa ba nauuntog? Si Gail Enriquez naman, sabi niya, hindi na mapagkakatiwalaan ng girlfriend mo, kuya. Iwan mo na yan, hayaan mo na siyang makahanap ng katapat niya. Huwag kang manghinayang sa 1 taon na pinagsamahan nyo, kesa naman habang buhay ka na niyang niloloko. Yun. Jeron, narinig mo? Yung mga nakikinig din sa atin ng mga kapatid natin. Sa ngayon, ikaw ba ay willing pa na iligtas yung inyong relationship? Willing pa na ayusin talaga? Parang hindi na po. Ha? Parang hindi na po. Kasi hindi sa mahirap din kasi na parang ikaw ay napipilitan, nanghihinayang ka lang doon sa panahon na pinagsamahan ninyo. Kuya, sabi mo kanina, kuya po, 1 year na kasi kami.
Uy, ano ngayon? One year. Yung iba nga dyan, 20 years niya. Tsaka lang nila na-realize na hindi pala talaga kami para sa isa't isa. Tagal na panahon. Nung naghiwalay sila, mas gumaan yung takbo ng mga buhay nila. 'Di ba? May mga ganoon eh. Ngayon, kung 3 beses ka na nakakahuli na hindi loyal sa'yo yung girlfriend mo, maybe hindi naman talaga siya ganong klase ng tao. Tingin din tayo sa sarili natin. Tayo ba talaga ay handa na magbigay ng effort para maging malusog ang ating relationship? Ha? Jeron, yun din ang i-check mo sa susunod. Ha? Sa susunod na pakikipagrelasyon mo. Ready ba talaga ako na pumasok sa isang relasyon given na napaka-busy ko sa trabaho? Given na medyo kinukulang naman ako sa pag-e-effort sa aking nagiging girlfriend na yan na yung naging problema dati. Kailangan ready ka eh. Kasi doon nga nagmumula yung, naghahanap siya makakausap na iba, naghahanap siya ng ka-message, di ba kaya napupunta siya sa mga dating app, yan din ang i-check mo kung sakasakali. So ngayon, Jeron, ano ang masasabi mo? Meron ka bang mensahe para dito kay Dimpy? Alam mo, kung kailangan mo magpaalam ka na sa kanya, magpasalamat. Ayan, wish her well. Ayan, kung ano man ang sabihin mo, ito na ang tamang pagkakataon para ilahad mo ang lahat ng yan. Go ahead, Jeron. Ayun, siguro salamat sa panahon na magkasama tayo. Siguro ito na yung oras para doon na siguro yung relasyon na to. Salamat. Yun na yun. Talagang parang ano ka na, no? Parang pagod ka na eh. Tunog pagod ka na, Jeron, sa totoo lang. Anong pakiramdam mo? Napuwersa ka ba namin na makipaghiwalay niya dyan sa girlfriend mo? O hindi naman? Paano? Hindi naman, parang mas gumaan pa yung pakiramdam mo. Pakawalan mo na lang. Hindi ka na rin naman willing na mag-effort eh. Kasi at the back of your mind, wala na eh. Uulitin lang nito yung pakikipag-chat sa iba. Doon ka na lang. Tama? Opo. Kasi ang taong gusto talaga magbago, sa pangalawang beses pala nahuli, nagbago na yan. 'Di ba? Makukonsensya na, babawi na. Ito, sabi mo, pangatlo na. Ano ba yan? Wala na. Kaya maraming salamat sa iyo, Jeron. Sana nga nakatulong sa iyo ang programa natin na Heart to Heart. Nakatulong ba o na-pressure ka lang? Opo. Nakatulong. Thank you po. Ayan, sige. Good luck na lang. Kausapin mo na ha, ng tao sa tao naman. Itong si, ano pangalan nga nito? Si Dimpy. Okay, maraming salamat sa iyo, Jeron and Dimpy.